Hello guys! Welcome back sa akin channel. Sa lahat ng nanonood ngayon, sana nasa maayos kayong kalagayan. Samahan nyo ako ulit, ito yung trabaho ko sa Photoshop. Sabi niya, please edit about background2.png. Tapos nagbigay siya ng URL. Ito yung URL na binigay niya. Yan, edit ko daw to. Replace the current picture of Marlene and insert attached image free. 3, ito. I-insert daw natin dito, baguhin natin. Make sure the square higher so the website text fit inside the box. See desktop version of about page. Tapos nagbigay siya ng link sa about page niya. Current size 1180 by 400, new size 1180 by 600. So ang pinaka idea ng gagawin natin ngayon guys, una gusto niya ang box na ito make higher daw para pati siguro yung mga ito kasali sila sa nakapaloob sa box. Tapos yung picture ni Marlene ipapalitan natin. So ganun lang kasimple. Tsaka papalitan natin yung yung size niya. Current size niya is 1180 by 400 pixels yung height. Gagawin natin siyang 600 pixels. Bago tayo mag-start guys, kung bago ka pa lang sa channel na ito, consider subscribing at i-click mo na din ang mini bell icon para lagi kang maging updated kapag naglalabas ako ng mga bagong video. Mag-start na tayo, na download ko na yung mga image na binigay niya. Ang problema guys, yung isang binigay niya is naka.web page siya. So hindi ko ito magagamit. Kasi kahit i-double click mo to, ma-open lang siya sa mga browser. Kapag sinave mo siya, yan, sasave ko. .web page pa rin. Ayaw niyang ma-save as PNG o JPEG. Kahit na i-save ko to, tapos papalitan ko siya ng .png. Save natin siya sa desktop ko para mabilis. Yan, na-save siya. Tapos i-click ko kung mabubuksan siya. Not a PNG file. Hindi siya valid PNG file. Ang unang gagawin siguro natin dito, ito na lang i-open natin sa Photoshop CC 2020. Change background ko muna ito guys. Ang unang gagawin ko, syempre ipe-pen tool ko muna. So, bibilisan ko na dito guys. I-skip ko na yung part na ito. Yan, ano ko na pen tool ko na yung edge nya. Tapos make selection. Okay. Tapos i-click ko yung Ctrl J para yung sinelect natin magkaroon siya ng new layer dito. Then ang next na gagawin ko, lalagyan ko muna siya ng background. New background layer. I-fill natin siya ng yellow. Try natin yan. Wala na siyang ulo. Tapos, ikakopy ko yung pinakaulo niya dito sa original na background. Ctrl J. Tataas natin sa taas. Then, isi-select and mask ko ito. Quick selection tool muna natin siya. Yan. Tapos, pag na-select ng ganyan, yan, magulo yung pagkakaselect niya, diba? Isi-select and mask natin siya. I-click natin dito. Yan. Dito natin aayusin. Lagihan natin yung circle niya. Pwede mong i-click dito, guys. Kasi ako, ginagamit ko kasi yung mga bracket para i-adjust yung circle. Yan. Keyboard shortcut. Yan. Siselect lang natin yung edge ng hair niya. Tapos sa kabila naman, medyo magulo yung pagkakaselect niya, no? Mamaya ayusin ko pa yan. Basta i-select mo lang lahat muna yung nasa paligid. Yan. Yan natin siya mag-process muna. Magpa-process siya yan. Medyo malaki kasi yung picture niya kaya mabagal. Tignan natin yung original niya kung tignan nga natin. Halos na-select naman siya ng maayos. Kaso ito, i-reset natin to. Dapat naka-0 lahat to yan. Yan. Ganyan natin siya guys. Kung titignan natin, medyo maayos na siya. Ay, itong contrast mababa to. Yan. Tapos, aayusin lang natin siya ng konti. Dito sa bandang dito may sumama pa. Yan.
Tanggalin natin yung mga sumama. Medyo matagal siyang mag-process kasi malaki yung picture niya. And wait lang natin guys. Okay. Yan, tignan nyo, nalilinis siya konti-konti. Tapos, ano pa ba? Ayusin pa natin siya ng konti. Siguro i-negative ko pa itong shift edge niya. Para malinis siya sa ano. Yan. Kung lalagyan natin siya ng konting feather, magiging soft naman yung gilid niya. Balik natin yung feather. Parang pangit siya dun. Ganyan na lang siguro. Tapos okay natin, tignan natin. Then control J natin dito. Yan. Tignan natin ngayon kung paano yung kinalabasan. Ayan na guys, oh. Talagang maguling buhok niya. Wala na tayong magagawa dyan. Ayaw naman niyang paayos yan. Ganyan talaga. Regular customer ko din to. Ayaw niyang paayos yung buhok niya. Talagang ganyan yung hairstyle niya. And halos maganda naman yung kinalabasan. At least detailed pa rin yung strand ng mga buhok niya. Hindi natin siya finlat, di ba? So, i-merge ko lang itong dalawang to. Pero bago i-group ko muna sila, Control E, ulit. Di ba sinilak ko silang dalawa? Tapos Control G, mag-group sila nun. Tapos Control J ko, ito yung i-merge ko, Control E. Yan. Bali ito, copy ko ito. Original copy ko to para pag may gusto akong balikan, meron akong babalikan, di ba? Tapos Control S ko para i-save natin. Then, ang next na gagawin ko guys, gagawin ko na yung square na yon. Sabi nga ni client, gusto niya, itaas ko daw yung square para makasama na yung mga ito, yung mga text na ito. Okay? So, ilalagay natin to dito para may guide tayo kung hanggang saan yung gagawin natin. Ito din kasi yung pinaka-final size na isasend natin kay client, 1180 by 600. Bahala na si client na mag-adjust ng mga text niya mamaya kung may naka-overlap o papa-revise niya sa akin yung design. Ang unang gagawin natin guys is kukunin natin tong rounded rectangular tool. Tapos, siguro wag na natin isama ito sa naka-box. Di naman niya pinapasama. Tapos ganyanin natin. Yan. Yan. Yung edge niya, yung corner naman guys, gusto ko konti lang yung pagkaganito niya. Gagayahin natin yung medyo bawasan pa natin yung opacity nito. Gusto ko kopyahin ko yung pagka-curve nito ng konti. Konti lang naman. Kaya papalitan ko to. Gagawin natin siyang dito sa taas. Nasaan ba yun? Dito natin siya palitan ito. 5 pixels. Yan. Hindi, sobra pa rin siya, di ba? Siguro gawin natin mga 2 pixels. Yan. Sobra pa rin. Parang sobra pa rin, no? 1 pixel. Yan. Mga 1 pixel lang. Naku, nawala siya. Lagyan natin siya ng ano muna, ng fill. Siguro lagyan natin siya ng yellow. Nawala siya. 2 pixels. Yan. Mga 2 pixels. Tapos lagyan natin siya ng stroke paloob guys. Tignan nyo na. Kokopyahin din natin yung, tanggalin muna natin ito. Kokopyahin din natin yung kapal niya. Tapos bawasan ko na opacity muna to. Ito, yung kapal ng yung kapal nito, yung original na kapal niya, kopyahin natin. I-align ko muna siya ganyan. Tapos yung stroke niya, lagyan natin siya ng red muna. Tapos ilagay natin inside. Yan. Then gawin natin mga 10 pixels. Hindi. 14 pixels. Points. 14 points. Hindi. 15 points. Ayun, 15 points. Bale, 15 pixels. Tapos anuin ko na itong opacity niya. Yan. Itama ko na. Then alisin na natin yung fill niya sa loob. Para matira na lang yung border, yung radius. Kopyahin ko na din yung kulay niya. Ito, kopyahin natin to. Tapos okay. Yan. Tapos i-enable ko ulit ito, yung ginawa kong guide kanina. Gitna natin siya dito. Ito yung pinaka siguro natin guide, no?
pinaka-guide natin. Yan. Tapos sa kabila, ito. Ewan ko kung tama to. Kasi sabi niya ito talaga yung size nila eh. So ganyanin ko na lang para talagang nakasakop siya sa buong square. Tapos ito ibaba natin to. Yan. Kasi kung makikita nyo guys yung original na excuse. Kung makikita nyo guys yung original na square niya, hindi talaga nakapasok sa loob yung mga text. Ayun, no? May naka-overlap pa nga. So mali yung pagkaka-design. Hindi ako nag-design yan. Tanggalin muna natin to. Kaya wag natin tanggalin. Kopyahin na natin yung image niya, si Maurice. Ay, Maureen pala. May kakambal to guys, lalaki. Maurice naman yung pangalan. Kamukhang kamukha niya. Yan. Sagid natin siya hanggang sa yung border nung pinakababa natin. Ito. Yan. Ganyan. Tapos liitan natin. Ay, lumit din siya. Lumit siyang buo. Tapos lakihan natin konti. Yan. Tapos ibaba natin para nakapasok siya sa loob. So, yan na yung pinaka-design natin guys. Actually, tapos na siya niyan eh. Yan. Bali, ang gagawin nila dito guys, ito yung gagawin niyang pinaka-background. Bahala na yung web developer niya kung paano niya ipupwesto itong picture. Pero, meron kasi akong konting background sa paggawa ng website. Ang ano niya ito, ilalagay niya sa web page as a background lang yan. Yan yung pinaka-design natin. Yan na, ganyan na yung pinakabagong makikita niya. Bale, tatanggalin nila to yung lumang background, tapos ilalagay nila yung bagong nilagay, yung bagong ginawa natin. So, isa-save ko na guys. Ganito natin siya isa-save. Enable ulit natin yung kanina, yung pinaka-background natin yung may red, naalala nyo. Yan. Pinaka-guide natin yung 1180 by 600. Tapos tanggalin natin yung mga original na ginawa nila. Tapos itrim natin lahat ng transparent pixels. Tanggalin natin. Yan. Nakatrim na siya niyan. 1180 by 600 pixels. Tapos tanggalin natin yung red background. Isasave ko muna pala siya. Hindi pala ako nag-save. Save natin siya as PSD muna. Tapos Ctrl Shift S ulit as PNG naman. 001. Yan. Ayan yung pinaka-background ng website niyan guys. So, ayun lang. Hanggang doon lang yung trabaho natin. Isesend ko na siya maya-maya. Sana may napulot kayong kahit konti lang na idea sa ginawa natin pagpo-Photoshop ngayon. At sana nag-enjoy din kayo sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, consider subscribing para lagi ka maging updated sa mga video na ginagawa ko. Guys, thank you for watching. I'll see you soon in my next video. Bye-bye.